pangunahing layunin is yung protection para sa ating mga Ang in-experience namin parang ayaw na sa talagang bigyan din empowerment. Magandang araw po mga kaibigan. Ako po si Carlo Lorenzo. At ako naman po si K.A. Antonio. Ito pong muli ang programang Diyos at Bayan. Tatay, Daddy, Papa, Itay. Iba't ibang katawagan, iisa lamang ang pinatutungkulan. Sila ang ating mga dakilang ama. Bilang haligi ng ating mga tahanan, ang mga ama ang nagsisilbing larawan ng katatagan ng isang pamilya. Dahil sa kanilang mga sakripisyo, nasisigurong matatag at maayos ang bawat pamilya. Ang ating mga ama ay nagsisilbing larawan ng katatagan. Katuwang din sila ng ating mga nanay sa pagpapalaki ng mga anak na responsable at may takot sa Diyos. At tuwing ikatlong linggo nga ng Hunyo ay pinagdiriwang ng buong mundo ang araw ng mga ama o Father's Day. Isang espesyal na araw ito na laan para sa pagkilala sa mga kadakilaan at sakripisyo ng ating mga tatay para sa atin. Gayunpaman, sa modernong panahon, tila nag-iiba na rin ang mga tingin ng marami sa pagiging isang tatay. Gaano na nga ba kahirap ang maging ama at ano-ano ang mga sangkap para maging isang mabuti at responsableng haligi ng tahanan? Kaya ngayong gabi, samahan niyo po kami at ang ating mga panauhin mamaya sa ating pagbabalik. Pero bago po yan, panoorin po muna natin ito. 3 dekada ng laman ng lansangan ng Pasig si Tatay Ernesto. Katuwang ng kanyang asawa, nagtitinda siya dito ng mga kakanin at diaryo. Sa mahabang panahon, ang hanap buhay na ito ang siyang tumusto sa mga pangangailangan ng kanyang pamilya. Bagamat may edad na at may iniinda pang karamdaman, patuloy pa rin si Tatay Ernesto sa pagsusumikap sa pagtitinda, lalo't sa kanilang mag-asawa umaasa ang kanilang mga anak at mga apo. Kailangan kaya araw-araw, kumakain araw-araw. Yun lang talaga magagawa ko dahil siyempre sino ba bang tutulong sa mga anak ko na gano'n, hindi man nakapagtapos. Kung hindi mo rin tutulungan, kawawa lang din yung mga bata. Para sa akin, ang pagiging isang ama, yun sanang mabigyan mo ng magandang buhay yung mga anak mo. Ani ni Tatay Ernesto, sadyang mahal na mahal lang niya ang kanyang mga anak at apo, kaya naman kahit magkandakuba na ito sa paghahanap buhay, ay tuloy pa rin umano siya sa pagtitinda. Kabaliktaran naman ang sitwasyon ni Tatay Arnel, na 2 taon nang nag-iisa sa buhay. Dating magsasaka sa Nueva Ecija si Tatay Arnel. Ngunit bunsod ng kahirapan sa probinsya, napilitan itong lumawas ng Maynila at dito nakipagsapalaran. Kaya lalo madidiskarte sa Nueva Ecija kung hindi yung tanim, tayo yung magpukunsaka. Kahit maghapon ka magkwanta, larin. Dito kahit ilang oras lang kikita ka kahit plastic lang. Makapamulot, tapos yung buling ko, bibenta ko. Alarin nung para asahan pa. Ito sarili ko na lang, binubuhay ko. Pag-aayos ng mga sirang payong ang kinabubuhay ni Tatay Arnel dito sa Maynila. Kung dati-rati isang bahay kubo ang tirahan noong ito'y nasa probinsya pa lamang, ang ilalim ng tulay na ito ang nagsilbi na ngayong tirahan ni Tatay Arnel. Biyudo na at may kanya-kanya ng pamilya ang mga anak nito. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-iisa sa buhay, nangingibabaw pa rin kay Tatay Arnel ang pagmamahal sa kanyang mga anak. Mahal na mahal ko mga ano. Kaya lang talagang hanggang... Kaya gano'n na lang ako umiwas ako Dahil sa ayoko rin pabigat sa kanila Hirapan din ako. Mas nahihirapan ang kalooban ko pagka yung magsama-sama kami. Siyempre, pagka yung talagang wala, paano ang gagawin? Andun ako, andun din sila. Sa modernong panahon ngayon, ano-ano nga ba ang mga hamon na kinakaharap ng ating mga tatay? Gaano ba sila kahalaga sa atin? Sila po nagkataguyod ng isang pamilya at saka nagiging haligi ng tahanan po. Tsaka, syempre kailangan din po pahalagahan natin yung haligi ng pamilya natin kasi kung wala po sila, parang kulang na rin. Siyempre kung anong pinapakita, pag-aalaga sa'yo ng iyong ama, kailangan sugli mo ng kabutihan ninyo para sila ay matuwa sa'yo. Patuloy na tumutok dito lamang sa programang naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran. Diyos at Bayan.
kaibigan, nagbabalik po ang Diyos at Bayan. Ang topic natin today ay pagpupugay sa mga dakilang ama. Bago po natin simulan ang ating talakayan para po sa ating mga masugid na televiewers, live po ang Diyos at Bayan ngayon mula alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito po yan sa Light Network Channel 33. At muli po itong mapapanood sa GMA News TV Channel 11 at GMA Channel 7 sa mga oras at araw na nakikita ninyo sa inyong mga TV screens. Kaya naman, para sa ating mga masugid na tagapanood, pwede na kayong sumali sa aming talakayan. You may send comments or questions. Tanong nyo lang yan sa ating mga guests sa pamamagitan ng pagtawag o pag-text sa mga numero na nasa inyong TV screens. Pwede rin kayong mag-send ng mga tanong o komento sa ating Facebook at Twitter page. Maaari ring mapanood ang Diyos at Bayan via live stream. Pumunta lamang sa website link na nasa inyong TV screens. At ngayon naman, para matulungan tayo sa ating discussion ngayong araw na ito, Carlo, kasama natin ang ating mga panauhin, kasama natin ang Church Management Team Member at JILU Belt Church, freelance contractor and consultant, Engineer Jason De Dios. Hi, magandang araw po. Makakasama rin natin ang President and CEO of Unleash International at host din po siya ng DZAS Tulong Ko Pasa Mo sa Heartline at co-host ng Family Matters sa DZAS pa rin at isang best-selling author, si Mr. Vic Garcia. Magandang lalaki at babae po kayong lahat. At sa lahat ng manonood ng programang ito. Hello, magandang araw po Magandang sa inyo. araw. Alright, dito sa ating discussion ngayong araw, syempre pag-uusapan natin at bibigyan pugay ang ating mga nakasama na mula pa nung pinanganak tayo, ito na siguro yung kung wala tayo dito kung hindi rin dahil sa kanila. At simulan na natin yan. Unang-una, siguro alamin natin na yung history, no? Oo nga, Carlo, Ba't ba na, kasi ito nabasa ko lang naman sa Balita ko may baon kang trivia ngayong araw na to. trivia. O sige, itong trivia na to nabasa ko lang naman sa internet. Several websites are referring to this woman na nagsimula talaga ng Father's Day 1909. Thereabouts, 1909 sa isang church service, isang babae na nagngangalang Sonora Smart Dodd. Ay napansin niya, Mother's Day kasi noon sabi, bakit ganun? Bakit yung sermon dito sa service natin tungkol sa Mother's Day? Bakit yung tatay ko hindi na-honor? Kasi yung tatay niya is a veteran. They're from Washington. Okay, so sabi niya, yung tatay niya, na solo siyang pinalaki dahil yung mom niya namatay sa childbirth, sinulong niya sa mga kaibigan niya tsaka sa mga ministry members na dapat magkaroon din ng Father's Day. So the following year, 1910, sinimulan na nga nila yun. Ino-honor na yung father and then the rest is history. Lumaki na at lumawak na at hindi lang sa US ito lumawak, kundi sa maraming mga panig ng mundo. Yan, kabilang na tayo. Diba? Yes, Nagsa-celebrate that's right. ito ngayon. Nako, okay ang research mo, Carlo. Perfect na perfect para sa araw na to. Ngayon naman, syempre, tanongin natin yung ating mga panauhin. Para po sa inyo, ano ba po talaga yung pagiging isang ama? Okay. Siguro yung pagiging isang ama sa akin is isang paraan ng pribilehiyo na binigay ng Diyos para gabayan ng iyong mga anak para maabot yung pangarap ng Diyos sa kanila. So, privilege ang binibigay ng Diyos para sa atin yan. Kayo naman po, engineer? Sa akin naman, yung pagiging ama is isang opportunity. Kasi kumaga isang kabataan ka, then pupunta ka dun sa pagiging ama. Isang malaking opportunity yun na kung paano ka pinalaki ng magulang mo, ito naman yung opportunity mo na magpalaki ka ng iyong anak. Para sa inyo po, ayan, kasi ito yung mga versions sila, no? Is siguro maraming nagsasabi na nag-i-evolve ang role ng Totoo tatay yan. sa mga panahon ngayon. That's Diba? Iba yung right. role ng tatay noong gera, iba yung role ng tatay ngayon naman sa ganitong times natin ngayon. Para sa inyo po, ano po ba yung sa tingin niyo lalo kayo po Mr. Garcia, ano po Okay, sa tingin ako meron akong 4 na anak. Okay, I have 22, 18, 15, and 4 years old. Yes. Kitang-kita mo iba-iba pangangailangan yan. Especially right now, ang daming kalaban ng isang tatay o magulang sa pagpapalaki ng anak. Ano ibig sabihin? Noong panahon ko, ang kalaban ng tatay ko sa pagpapalaki sa akin, isang black and white na TV, tatlong channel, at mababait na classmate. Yun. Ano ang kalaban namin sa pagpapalaki sa mga anak namin ngayon? Color TV, maraming channel, may cable, may internet, tapos may tablet, may computer, may cellphone. Lahat yan nakakadagdag sa pagpapahirap kung paano magpalaki ng mga bata. Laki ng pagkakaiba. Ano po sa tingin niyo ba yung mga primary roles ngayon ng mga tatay? Kasi kung dati, di ba, maging provider lang, magdala ng pagkain. Yes, that's right. Ganyan. Ngayon, syempre, andyan na rin yung education, hindi lang sa pagkain. Mas maraming choices. Bahay, ganyan. Ano po sa tingin niyo mga roles ng Yan isang yung tatay? normal na traditional pananaw ng tao sa tatay tagapag-provide ng pera. But sa akin pananaw, kung babasahin natin ang Biblia,
tayo, hindi tayo yung tagapag-provide lang. Ang sabi ng Biblia, train up a child on the way you should go so that when they grow up, they will not depart from it. Ang trabaho ko po, to train my children in all aspects. Mula sa paggamit ng technology, kailangan marunong ang magulang. Ang magulang ngayon hindi marunong gumamit ng Twitter, ng Facebook, malaki problema ng magulang na yun. Okay? So, kasi yan ang mga challenges. Paghawak ng pera, I teach my children how to handle money. Pamimili ng kurso, kailangan gabayan nyo sila. Pamimili ng asawa, kasama sa trabaho yan. At kung ang magulang hindi gagawin yan, magkakaroon siya ng malaking problema sa kanyang mga anak. Naku, so isa sa mga rules ngayon ng mga tatay, Pati asawa. intindihin yung mga technology ngayon. Yes! That's right. Ang magulang na hindi nakaka-nosebleed. marunong yan, malaki problema niyan. Okay. Ano naman ang role ninyo sa inyong misis? Ayan, ang role ko sa misis ko ay mahalin ko yung asawa ko. At palaging sinasabi ng mga anak ko, kung ikaw mabibigyan ng pagkakataon mag-asawa one day, palaging sinasabi ng mga anak ko, Daddy, sana yung mga pangasawa ko katulad ni Mama. So, yun yung panalangin ng aking mga anak. Kasi nakita nila kung paano umayos ang kanila, aming pagsasama. By the way, we just celebrated our 24th anniversary 2 days ago. Congratulations. Okay, so Congratulations. yun ang Happy nakikitang anniversary. model. I Happy think, anniversary. one thing is, yung modelong pinakikita mo sa mga anak mo, yun ang Yes. gagayahin nila. pagdating Yun ng eh, panahon. kasi alam mo, I think that's very vital for children, no? And for parents, for adults to know, na hindi porke sinabi mo sa isang bata, sa anak, na ito yung dapat mong gawin, ito. Okay, na-verbalize mo, pero hindi yun automatic na i-absorb at yun ang gagawin nila. Totoo yun. Kasi ang pinipili nila, Yung yung nakikita nila. di ba? Minsan kahit hindi mo sabihin para yung pagtuturo, Carlo, kahit hindi mo sabihin kung nakalakihan na ng mga anak mo or nakasanayan nyo na as a family, hindi mo na kailangan ipaalala pa sa kanila. Teacher KA, kasi teacher ka, kaya alam mo yan. Ayan. Engineer, kayo naman po. Para sa inyo po ba, ano po ba ngayon yung mga challenges na kinakaharap ninyo bilang isang ama? And baka pwede nyo kami bigyan ng background, ilang taon po ba yung inyong anak? Okay. So, yan, isa pa lang yung anak ko, 4 years old. Okay. So, yung para sa akin, yung pagpapalaki ng anak namin talaga. Traditional father kasi, di ba, pag bagong panganak yung asawa mo, magpo-provide yung talaga ng pera. Sabi ko, yun lang ba talaga ang part ko? So, nakita ko doon na pwede ka rin pala magugas ng bote. Kasi, it's a simple way, matutulungan mo yung asawa mo. Sabi ko nga, lahat kaya ako ng tatay nagawa ito during yung baby pa yung anak nila. So, yun yung isa sa mga nakikita ko na magandang maituro ko yun, na ma-share sa mga tatay na hindi lang yan basta provide ng provide. Kailangan meron ka ring participation doon sa responsibility ng iyong asawa. Ito interesting kasi kayo po, meron kayong radio show. Yes. It's about family. It's Family counseling matters, di program. ba? Ano Nice. po yung mga interesting na experience po ninyo ng mga From siguro your mga callers. challenges na may kinalaman po sa mga tatay? Problema ng mga tatay o yung mga pinoproblema ang kanilang mga tatay? Number one problema ng mga tatay, hindi sila mahilig magtanong. Kadalasan ng tanong na nakukuha namin, tanong ng nanay. I think that's one thing na kailangan turuan ng mga tatay. Just think about it. Nanay lang ba ang may problema sa pagpapalaki ng anak? Hindi. nga, But that's right. bihirang-bihira kami makakuha ng tanong galing sa tatay. Ako sa mga nakikinig ngayon, suggestion ko, mga tatay, may problema rin tayo. Maghanap kayo ng tao na pwedeng tumulong sa inyo. Please start asking questions. At hindi ka bawasan yun ng pagkalalaki. Hindi ka bawasan ng pagkalalaki. course. Yun ang nakikita namin, malaking diferensya. And I think that's big humility, di ba? Para sa part ng mga lalaki to admit that there's a Yes, problem. kasi macho, feeling nila, we know everything. We know But the everything. problem is, we don't know everything. We need to ask guidance from other people. So ano yung mga karaniwang problema na nakukuha ninyo tungkol sa mga ang hinaing ay ang kanilang mister o ang kanilang tatay? Yan ang madalas. Hinaing ng nanay yung kanilang mister na hindi tumutulong sa pagpapalaki ng anak. Kasi traditional, pera lang eh. Hinaing ng mga nanay na yung asawa nilang lalaki ay sumakabilang bahay. Kala ko sumakabilang buhay. So, yan ang maraming hinaing na nakikita namin ngayon ng problema ng mga magulang. The problem with the Filipino setting is this. We normally give the responsibility of raising our children sa babae. And that's a very big problem. Sa aming pamilya, that's one thing I've learned in our church. The main responsibility of raising the church is with me, not with my wife. At alam ng asawa ko, especially, lalaki lahat ng anak ko. Can you imagine kung asawa ko magpapalaki sa 4 kong anak na lalaki? Delikado yun.
Tsaka ano yun eh, makukulit eh, di ba? Oo. nga Iba ang pangangailangan ng lalaki That's right. sa babae. So, importante po yun. So more than anything else, dapat magkatuwang talaga yung mag-asawa. And of course, it's nice na natututunan natin. Yun nga, napakaganda nung reminder na para sa mga tatay out there, wag natin suluhin ang mga problema, matutong magtanong. At mamaya, alamin pa natin kung ano pa ba ang importansya ng pagiging ama at ang mga struggles nila ngayon sa modern day. Huwag po kayong alis mga kaibigan, magbabalik po agad ang Diyos at Bayan. Mga kaibigan, nagbabalik po ang Diyos at Bayan sa ating topic na pagpupugay sa mga dakilang ama. Ayan, at ngayon meron pa tayong dagdag. Naku, napaka-special talaga ng ating episode ngayon dahil Yes! dumating ang isang bagong ama. Ayan, si Wow. Pastor Ru De La Torre. Alam niyo po si Pastor Ru, siya po ay direktor ng Wildfire Youth Ministry ng kanyang Life City Church, host ng Light Network 33's Road Trip, author ng mga librong Back on Track, Road Trip, Refuel, and A Date with the One. Magandang araw sa iyo. Ay, nako. Ayan, Hello. since nandito ka na Hi. rin. Hi. ang Bago iyong- yan, Coy, basahin muna natin. Meron tayong mga greetings mula Sige. sa ating mga Basahin mo televiewers. And of course, inaanyayahan din natin yung mga fathers out there. Baka may mga katanungan sila. Ay, itawag sandali na nila yan. Sana yung mga tatay, tumawag kayo, kagaya nga ng sabi ng ating mga guest kanina, huwag kayong mahiya. Ayan, sige, tawag na. Okay, so happy Father's Day to Erlito Saberola, Rani Miranda, and Bernardino Ermita. And happy Father's Day kay Papa Charlie and greetings to Bugayong family. Hello, happy Father's Day po. At maraming salamat, happy Father's Day sa aking #1 fan, supporter, great provider at pinaka-astig na superhero na si Engineer Valentino Nool Sr. We love you. From your son, June. Happy Father's Day to Eduardo C. Gonzalez. Happy Father's Day to Melchor Tejada. I love you pa. Ang sarap ng mga ganun pakinggan, di ba? And happy Father's Day to my Papa Oscar Tongson. We appreciate you every day. Stay healthy. To my brother, Carly Tongson, be a good father to Kyle. God bless you with wisdom and I love you both. Ayan naman, mga greetings mula sa ating televiewers. So mga daddy, tawag na din kayo. Pinag-usapan kasi natin kanina, di ba, yung mga challenges na hinaharap ng mga tatay. Ayan. Nako. Ipagpatuloy natin yan sa mga bagong tatay. Ano ba yung mga challenges nila yan? Pastor Ru, ano ba ang challenges ng pagiging bagong ama? Other than the fact na palagi kang puyat, ganyan. Nasira na ang body clock. Oo, yan. Kasi, pero exciting. Tapos, lahat kinakapa eh. Kaya na-appreciate ko yung comment kanina na kailangan talaga nagtatanong kasi, especially for us, wala talaga wala akong syempre first time. So, you don't have any experience Yes. dun sa area na yan. Tapos, super dami ng adjustment. Tapos, stretching to the max kasi bago yung schedule mo dapat, bago din yung maturity mo, nagle-level up. So, it's challenging pero at the same time, blessing din. Kasi parang si Lord binibless ka niya ng opportunity to grow and become wiser in life. I think yung priorities mo rin biglang nag-iba eh, di Oo, ba? That's sobra The way you talaga. think about your schedule, ang una mo nang iniisip, ako, may anak nga pala ako, 3 months Alam mo, old. Carly, imagine- yan yung gusto kong itanong din eh. Yes. Imagine, sige. just 2 years ago, di ba? Parang single ka, tapos all of a sudden, mag-aasawa ka, and then, kaka-adjust mo lang dun sa married life. Ayan na naman, bago na naman. So, pero si Lord, faithful siya. He provides people and grace din for you to parang pass each test naman. Ang ganda nung kwentuhan na fresh yung experience, di ba? So ngayon yung dalawa pa nating ama na kasama ngayon. Gusto ko din itanong, yun nga po, na-mention na po ni Pastor Runa yung mga adjustment, changes. Kayo po ba, nung nag-start kayo na maging isang ama o haligi ng tahanan, meron po bang, para sa isang ama ba, meron ba yung mga, ay, hindi ko na magagawa ito? Yun, ay, very important yan, no? Kasi, ang sinasabi nga natin, di ba, ang pagiging ama, hindi yan dahil biological lang. More than that, there are so many other factors to consider. Pag single ka, of course, madaling lumabas, fellowship, you can Or even help. yung mga simple activities na nakasanayan nyo na, nawala ba yun? Dapat bang mawala yun pag tatay ka na? Pag naging tatay, ang dami mo nang kailangang iniisip, nababawasan na yung, hindi naman siguro kabawasan ng social life, kumbaga nag-redirect yung priorities. Can you talk about that? Okay, Mga sige, nangyaring with regards to pagbabago,
natural magbabago talaga. Like dati, more or less you're living for yourself. The moment magkaasawa kayo, living for your wife. Pag nagkaanak kayo, living for them. So napakadami ng adjustment. Pero napaka-importante yung salitang adjustment. Lalo sa mga bagong tatay. Madaling mag-adjust kung alam mo kung ano i-adjust mo. That's the reason why kami, whenever we conduct a parenting seminar, marriage seminar, dapat bago magpakasal, umattend ng marriage seminar para alam ano yung mangyayari. Bago mag-anak, dapat umattend ng parenting seminar. So that the adjustment will be simpler. Because kung ako'y magtuturo, ako'y tatay, 22 years na akong tatay, padadalhin ko yung buhay mo. Kasi alam ko na yung gagawin mo eh. Hindi mo na kailangan pahirapan yung sarili mo, boss. Pinahirapan ko na yung sarili ko eh. Di ba? That's the reason why kami, I always tell people, kung bago magpakasal, make sure you attend a marriage and counseling. Hindi lang counseling sa tabi-tabi. Pangalawa, parenting. Kumukha mo, meron pa kaming libro. Okay, kung lang. Kontento ka na ba sa pagkapalaki ng anak mo? Every parent should read a book on parenting. Because these books will guide you how to raise your children. For example, ako, walang ganito nung nagsimula ako. Nanghula ako. So, pinahirapan ko yung panganay ko kasi pinagpraktisan ko siya eh. Okay. So, yung pangalawa, hindi na ako nahirapan kasi sanay na ako sa panganay. Yung pangatlo, hindi na gaano. Lalo na yung pangapat. Ngayon, yung panganay nyo, pahihirapan nyo. Kasi nagpa-practice kayo. But, if you read books on parenting, hindi ka na ganong mag-a-adjust kasi you know what to do when it happens. Sige nga, pahingi nga po ng ilang mga tips. Okay, para tips. Sa mga Okay. about to be fathers. Ayan. Sa librong ito, may 7 P, kaya lang di ko nagdi-discuss, maiksi oras natin. Okay. Ang isa sa pinaka-importanting malaman ng isang magulang, kayo dapat ang pinakamatalino sa pamilya niya. Ang problema, maraming pamilya, mas matalino yung anak. How many times, promise, mangyayari sa inyo to? Maisahan kayo ng anak niya. Have mercy. Ano ibig sabihin ng maisahan? Hindi pwede, mangyayari, magtataka ka na lang paano nangyari. Kasi nanalo yung anak kaysa sa magulang. Paano nangyayari? For example, nasa mall, may anak ka 4 years old. Papabili mo naman ako nito. Ano gagawin mo? Kung ikaw, papa, wala kang pera. O ayaw mong bili. Hindi bibili. Iiyak yung bata, mangangawa, mag-uubo, mamaya, sa awa mo sa anak mo, ibibigay mo na. So, sino nanalo? Yung anak. Sino mas matalino? Yung anak. Ang galing ng bata. Okay. Anong gagawin mo pag Anong gagawin nag-tantrum? ko pag That's the reason why, bago mangyari yon, you read books on parenting. The books on parenting will guide you what to do if ever ganun katalino anak mo. Para labanan ng talino, dapat labanan ng katalinuhan. So, dahil nag-aral ka, mas matalino ka sa anak mo. So, what do you do? Kasi, di ba yung ibang mga parents, sisigawan or Huwag mo sisigawan. papaluin. Anong gagawin mo sa Okay, nagtantrum? pag nagtatantrum sa no? bata, ito ginagawa ko. Mag-uusap kami mag-asawa. At sasabihin ko sa asawa ko, honey, bumili ka ng french fries. Para saan yung french fries? Para sa amin kami mag-asawa. Bakit? Malamang, matatagalan pa ito mag-tantrums. Kakain kami ng french fries. So, now, technique to, mga technique to. This book contains all the technique na tayo nyo So, hayaan mo lang hanggang sa mapagod. Now, make sure lang, ang bibili nyo, yung paborito niya. Imagine, nagtatantrum siya, kumakain ng french fries ang nanay at tatay mo. How would you feel? Lugi ka. So, what's the best thing to do para kumain ng french fries? Tumigil ka. Lumapit ka sa nanay mo para Hingi bigyan ka ka. ng french fries. Alright, kasi kung makikita ng bata na effective yung pagtatantrum siya para makuha yung gusto niya, uulit-ulitin. Next time, pag may gusto siya, iiyak uli yun. Magtatantrum sila. Pero Lugi ka. hindi siya napagbigyan, hindi pinanselo ng tantrums. Ay, hindi pala effective. Matalino yung tatay ko. Dalawa yan. Dapat tatay niya pinakamatalino at tatay ang pinakamatigas ang ulo. Pag sinabi ng tatay na hindi, kahit ano gawin niya, hindi. Tama yung sinabi mo. The right. child will learn na hindi ko pwedeng lokohin ng tatay ko dahil matalino tatay ko. Hindi ko pwedeng tigasan ng ulo ko dahil mas matigas ang ulo ng tatay ko. Yan ang dalawang P, pinakamatalino, pinakamatigas ang ulo. So, grabing pasensya kailangan Ay, talaga. nako, Grabe, dapat no? ang magulang pinakamahaba ang pasensya. Tanong natin si Engineer Jason, na-experience yun na po ba yan? 4 years old eh. Yes. Bali, nung baby pa lang siya. So talagang, lagi ko na siyang sinasabihan, anak, kailangan good boy ka lang lagi. So, ang bata, di ba yung electric pan, lagi niya pinaglalaruan. Sinusundot yung daliri. Yes. Yes. Ginagawa ko din yun ng bata. Pero yung anak ko, sabi ko, anak, don't touch the electric fan. Kumaga, para sa akin, ginawa ko siyang, tinitrain ko rin sa paglaki. Sabi ko nga, wala akong experience, di ba? Pero I try na mag-explore, no? Kung paano ko magagabay yung anak ko. So, hanggang ngayon, never niyang pinaglalaruan ang electric fan. Kasi sinabi niyo rin yun in a nice way. Yes. Tapos, pag halimbawa, nasa mall kami, pag sabi namin, yung anak naman, hindi man yan pa yung bibili ka agad. Pag pinangakuan mo yan, pirmis yan, pagdating ng mall,
kailangan ibili mo siya. Kasi Pero pagka nangako. hindi mo siya, hindi ka nag-promise sa kanya, hindi naman siya magre-request. Sa akin, ang nakita ko doon, bakit sa ganun, yung baby pa lang talaga siya, yung bilang tatay usually kasi ibang tatay, pagdating, tulog lang, di ba? Pero that's ako right. pagdating, ano pa rin, anak, kamusta ka? O dapat kuwang ka lang, mabait ka lang, paglaki mo, si mami, wag mong pahihirapan. So nasa sinapupunan pa lang. Nung lumabas, ganun pa rin approach. Grabe, na-experience ko talaga yung paglaki niya. And iba talaga pag na-train mo siya, especially pagdating sa church. Ang church, ang bata naglalaro, di ba? Siya hindi. Tahimik siya. Kasi I try talaga na matrain ko siya eh. So, yun yung bunga, no? Kaya nakakatuwa ngayon anak ko. Dahil yung mga nasa libro ni Sir Vic, nakita ko na sabi ko, wow. Sabi ko, tumama ako doon sa mga kanya sa mga letter P niya. So, yun lang yung experience ko sa anak ko. Kaya proud ako sa anak ko. Pag sinabing quiet, huwag kang kumain ng chocolate, hindi kakain ng chocolate yan. So, yun yung, sa umpisa pa lang dapat talaga tutok na. Malaking bagay siguro yung ganong klase ng pag-usap sa Yes. mga At saka bata. yung training, kasi di ba parang you should always live by example at saka ipaliwanag mo. Kasi di ba yung kunyari yung iba, huwag mo gawin yan. So the more na mas naiinganyo sila na bakit kaya bawal yun. So para malaman nila, important na malinaw ka dun sa mga instructions mo. Yung napakaganda nun yung pag-church nila na hindi siya magulo. Kasi yung iba, pag mapansin mo yung pag nag-church kayo, minsan may mga quiet, listen, ganyan lang. So, hindi nila naiintindihan. Ngayon naman, may tanong ako kay Pastor Yu. So, bilang bagong ama, ano naman po ba yung mga, meron ka bang mga kinakatakutan na baka hindi mo magawa or yung mga a lot of questions? Baka sakaling maingganyo din na rin magtanong yung ating mga fathers out there. Honestly, yung fear namin, kasi girl eh. So, pinagpipray ko na ngayon yung magiging boyfriend niya. Tagal pa. Agad-agad? Agad-agad? O sige, pag-usapan na natin yan. honest na. Yun talaga yung ngayon fear ko. Pero ano, yun, I think ngayon one day at a time eh. So, and I think super blessed ako to be here kasi na-encounter ko yan si Sir Vic and the book. So, mamaya ihihingin ko na lang yan. joke. Pwede may dagdag ko lang, ano? Apo. Especially pinagdadaanan nyo. Apo. 3 months, 4 years old, yan ang pa pinakamadali. Hintay niya pa ng-teenager na. Yan ang paghandaan nyo. Carlo, kahit wala tayong anak, kinakabahan ako eh. Iba po ang teenager ngayon nung teenager noon. At Naku, malamang yung mag-a-agree po ako teenager, dyan. in the few years, mag-i-evolve na Lalo nang mas mahirap palaki. Napakahirap magpalaki ng mga bata. Absent children, pagkabayat-bayat mula grade 1, grade 2, grade 3, Sunday school, high school. Pagpunta ng college, nagwala. That's very dangerous and napakaraming ganyan. Tsaka sa tingin ko yung may mga sinasabi, di ba? Yung the first few years hanggang 6 years old, I think, yun yung talagang sobrang dapat Formative. tinututukan. That's Yan, right. tapos yung mga Formative years. characteristics, mga values, doon nila Values. napipick up. So, ang laking bagay, kung sige, ibuus mo na lahat dun sa first 6 years na yun. Kasi later on, yung mag-reap ka na ng benefits eh. Maayos na yung sistema niya, yung discipline niya. Yun yung mga ganong bagay. Pakinggan naman natin yung mga hinaing ng mga tatay. Ano ba yung mga hinaing ninyo na gusto nyo iparinig dyan sa mga misis out there and sa mga kids out there na ito ang experience ng mga Kasi tatay. di ba usually, yung traditionally, dapat yung tatay yung pinaka-strong, pinaka-matatag. Hindi, kahit anong problema, kaya natin yan. Ayan. Pakinggan natin ngayon. Pakinggan natin. Ito wala nang pride. Sige, ikwento nyo yan. Minsan kasi ganito. O yan. Sige, simulan natin. Ako na, okay. Hinaing, mga nanay, makinig. Nako. Makinig yung mga asawa niyo. Sandali text Isa sa pinakamalaking problema namin, mga lalaki, is maraming babaeng pakialamera. Sa mga babae po, hindi po ako nabibira. Napakalinaw po, especially sa Biblia, napakalinaw. Wives, submit to your husband. And husband, love your wife. The problem sometimes is may desisyon na yung lalaki sa pamilya. Babaguhin ng babae. Ladies, mga wives especially, napakahirap sa amin nun. Okay? Because you need to understand, the responsibility of the family lies on us. It's so hard na ikaw ang responsible, pero hindi ka nasusunod. Because may mga babae, ino-overrule yung sinasabi ng lalaki. Bago, madali pa yan, medyo mga first few years, madali pang tanggapin yan. But as you grow old, darating ang panahon, makikita nyo,
ganyan ang bagay. Palagi namin sinasabi sa aming marriage seminar, ang isang pamilya ay isang parang kaharian. May hari at may reyna. Sino nasusunod sa kaharian? Reyna. Ay. Hari. Very good. Ang nasusunod hari. Here's the problem. Maraming reyna naghahari-harian. And this is one thing you need to realize in marriage. You cannot have two kings in one kingdom. Yes. Here's a problem with the Filipino family. Maraming pamilya ang nasusunod babae. That's a very dangerous situation. Marami, even Christian family sometimes. Okay, kasi marami din sa mga babae ngayon nagtatrabaho na eh. Kaya Yan. feeling, Feeling siguro yung sa entitled? mindset, oo, may entitlement ako kasi pera ko yung pumasok dyan eh. So I can decide what to do with the money because yun yung, siguro isang banda lang, no? Pero sa tingin ko, meron ding chance na mapag-usapan ng maayos. Ano po ba yung pwedeng gawin para mapag-usapan ng maayos? Halimbawa, meron na po kayong desisyon. Tapos, merong naisip siguro si Mrs. na, naku, meron akong magandang rason Mas kung bakit magandang dapat... dahilan. Paano This is what I do with my wife. Okay, for example, she's talking with our children. May na-decision siya. I don't normally verbalize yung gusto ko. Bubulong ko. Honey, baka mas maganda to. So, if ever she will change the decision, siya magbabago. Hindi ako. So, my children will not see any conflict. Yun din ang suggestion ko sa mga nanay. If we made a decision already, please don't verbalize your suggestion sa mga anak. Ibulong mo sa akin, and I will decide whether yung decision mo is okay o hindi. Now, if you think it's okay, I'll be the one to correct my decision. So, Pag-usapan walang na conflict. kayo lang. Yes, huwag magsasama iba. Mas mahirap ito, yaya kaharap. May inutos yung lalaki, iba inutos ng babae, ang gulo niyan. Oo nga, no? Kasi Ang siguro... gandang point no, na kailangan mo din mo pala matutunan at i-analyze. Para walang argument na nangyayari in front of the kids. For example, we've been married for 24 years. Ni minsan, di kami nakita ng mga anak ko nag-away sa harap nila. But we agree in so many things. So siguro marami pa tayong pwede pang malaman na mga hinaing ng mga tatay. Ayan, dito kasi no holds barred eh. Sige, wala yung mga miss dito, wala yung mga anak. So pwede natin pag-usapan yan. May panahon pa sila para tumawag. Kaya wag po muna kayong alis mga kaibigan. Magbabalik po agad ang Diyos at Bayan! Maging konektado at updated sa inyong paboritong programang Diyos at Bayan. Para sa mga latest updates, ilike lamang ang aming Facebook page sa www.facebook.com/DiyosAtBayan. Sundan din kami sa Twitter sa @DiyosAtBayan. Huwag rin magpahuli. Muling balikan ang mga nakaraang episode ng Diyos at Bayan sa aming YouTube account sa www.youtube.com/LightNetworkTV. Diyos at Bayan, the Philippines' longest-running public affairs program na ninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran. Mga kaibigan, nagbabalik po ang Diyos at Bayan sa ating topic pa rin na pagpupulgay sa mga dakilang ama. At syempre, meron pa rin tayong mga questions and comments mula sa ating televiewers, mula kay Tina of Mandaluyong, para daw po kay Pastor Ru. Since new dad lang po kayo, may mga preparations po ba kayo ni Mrs. on parenting before you had your daughter? If meron, ano-ano po yun? Babalikan natin yan. And mula naman kay Joy ng QC, hi Sir Vicar Sia, nabasa ko na po yung parenting book nyo. Napakaganda po ng book ninyo. 3 months pa lang po ang baby ko at alam ko, sa paglaki niya, maa-apply ko yung natutunan ko sa libro ninyo. God bless po. And mula naman kay Gladys ng QC, magandang araw, Diyos at Bayan. Happy Father's Day po sa mga dakilang ama, lalo na po sa mabait at poging ama ni AU. God bless, Diyos at Bayan. At magandang gabi po, Diyos at Bayan. 19 years old lang po ako, pero tatay na po ako ng isang 3-month-old na baby girl. Ano pong maipapayo ninyo sa akin at sa mga tulad kong maagang nabigyan ng responsibilidad na maging ama? And mula naman kay Isko ng Bulacan, paano po ba maging isang mabuting ama at maging mabuting asawa? Ano-ano po ba ang mga dapat gawin sa pagpapalaki at tamang pagpapasunod sa mga anak? Happy Father's Day po sa lahat ng mga ama. Sasagutin natin ilan sa mga katanungan na yan. Yes. Pero bago po natin balikan ang ating mga talakayan, bagamat hindi po natin nakasama ngayon si Brother Eddie Villanueva, we've prepared something for him. And Brother Eddie, hope you're watching. Panoorin po natin ito.
one word to describe my dad, he's a unique person. And you can't explain how unique he is until you spend more time with him. Very loving father, siguro yun yung hindi alam ng madami. And we're so grateful and we're so blessed by the Lord to have a father like Brother Eddie. A great leader, may qualities na leadership by example. Passionate in everything he does. Nandun yung passion, whether maglalaro lang siya ng table tennis, talagang he puts his heart into it. How much more in evangelism and propagating the gospel and the truth, the knowledge of Jesus Christ. So, all the more yung passion niya. Walang pinipiling oras, walang pinipiling lugar. He sees every moment as an opportunity para gawin yon or to preach the gospel. To describe my dad in one word, I would say Brother Eddie is very generous. He knows when I need something, and not just only me, even the people around him. He's very concerned to the needs of the people around him. Papa Eddie is thoughtful. Papa Eddie is generous. Papa Eddie is outstanding. Moments with my dad, siguro yung siguro yung when you're consulting him with a lot of things na pang tatay at anak lamang. Paano manligaw, paano dalhin ng isang relationship in a Christian way. Of course, yung mga ups and downs, especially siguro yung when you're down, when you're hurt, when you're looking for someone who would listen and would give you a good advice. Yun yung mga hindi ko makakalimutan. Kung pinapayo niya, itong mga hurts na to will make you a better person. And you can use this, you can channel this to positive and to motivate yourself in fulfilling God's divine destiny in your life. The most treasured moments that I have with my dad is that when while we were young, his exercise is actually biking, other than playing table tennis. And then while he's biking, I'm behind him, nasa likod niya ako, nakaangkas ako dun sa bike niya. And one memorable moment with him was when we watched the NBA games in the United States live. It's a precious moment for me. It's a priceless moment for me. And I thank you for that, Dad. In 1983, yung June 17, that's one thing. Kasi may natatandaan akong scenario nun, pero mas na solidify every time I hear the story about the grenade explosion. Natatandaan ko nung he was covering me, natatandaan ko yung gumagapang kami sa bubog, so alam na alam ko yung pakiramdam. Ngayon, syempre, that time hindi ko naiintindihan, but now looking back, doon ko naiintindihan yung pagmamahal ng isang ama sa kanyang isang anak, na ibibigay niya yung buhay niya, na di baling siya na lang ang mapahamak kesa sa anak niya. Yun yung isang memory na hindi ko makakalimutan. Happy Father's Day. Una po sa lahat, I would like to thank you for everything that you've done for us and for the family. Kulang po siguro yung words na kaya kong i-describe para maging malaman mo kung gaano ako ka-thankful na ikaw yung daddy ko. Take care always. God bless you. I love you. Hindi ko alam kung ilang beses ko nang binati ang tatay ko, pero siguro hayaan yung batiin ko siya ng Happy Father's Day, Dad. I am so blessed, so proud, and so happy that I am part of your life. And siguro yung laging sinasabi ng matatanda, pagka daw yung anak mo sumunod sa yapak mo at nakita mo yung sarili mo sa kanya, alam mo na naging successful ka. I hope and pray na nakikita mo yung sarili mo sa akin. Sana yung all the good and positive characteristics of Brother Eddie, ang makikita mo yung negative, pikitan mo na lang at magiging positive din yan balang araw. But kidding aside, I'd like to thank you for everything, for being a dad, for being a father to me and Gladys and my kids. Alam kong mahal na mahal mo kami at ganun din naman kami. Mahal na mahal ka namin. God bless you, Mark. My dad, happy Father's Day. I thank the Lord, of course, for your life,
for everything na ginawa mo para sa ating pamilya, for teaching us, number one, to know God, to fear Him, and obey His commandments. Yung dedication na ginagawa mo, napakalaking, you are living by example. So, ang hirap talagang tularan ng isang Brother Eddie, but through the grace of God at sa kanyang mercy and faithfulness ng Panginoon, nagagawa natin kahit papaano yung mga purposes na nais ng Panginoon sa buhay natin. So thank you so much, of course, for sharing Jesus to all of us and for living it out. Sa dami ng mga tao na nahipo ng buhay mo, of course, lalo naman kami na mga anak mo, we have so much high regard sa iyo bilang aming ama, at how we wish na ang lahat ng mga ama ay kagaya mo, na nandun yung great concern para sa iyong mga anak, na inuuna ang mga anak, ang pamilya, bago ang kanilang mga sarili. So, napaka-selfless. Thank you so much for the love, for the concern. Bilang tatay, talagang wala po kaming masasabi sa inyo, kundi you are the best father in the world. So, with due respect to all fathers in watching this video, sa inyo pong lahat ng mga ama, isang Happy Father's Day sa inyong lahat. God bless you all. Happy Father's Day, Papa Eddie. Have a Father's Day, Papa Eddie. I love you. I love you. Happy Father's Day, Papa Eddie. We love you. Talaga namang isang mabuting ama si Brother Eddie as described by his children. Kaya Brother Eddie, Happy Father's Day po sa inyo. Happy Di tayo Father's sabay Day. dun. Gusto mo isa pa? Oh, 1, 2, 3. Happy Father's Day, Brother Eddie. Okay. Okay na nga. O, balikan natin yung mga Engineer, ano ayan. natin, yung mga Ikaw, katanungan. ano yung mga hinaing mo? Ako hinahin ko siguro yung pag natutulog ka, isikuhin ka, tibla kang dede. Siguro may experience lang ng lahat ng ama yan. Yes. Pero siyempre, kumaga para bang pagod ka sa trabaho, di ba? So from 6, no? 6 hours ka na sa bahay. Then makakarating ka 8 dahil traffic, di ba? Pagdating mo sa bahay, so matutulog kayo. Siyempre, ayun naman nasabi ko pagod din yung asawa ko. Kaya lang minsan siyempre nananaig yung ikaw na lang. Pero siyempre, susunod ka pa rin, siyempre. Kailangan mo pa rin sumunod. Take turns eh. Yun lang naman yung mga minor, no, na I think, yun yung minor. Yung major lang is yung about, yun nga, yung nakikialam, di ba? So, nakita ko doon yung support ng asawa. So, nagkaroon kasi kami ng financial problem. So, nakita ko doon yung bang, kasi di ba, nangungontrata ako. So, ganito gagawin ko. Makikialam siya. Asan yung, paano babayaran to? So, siyempre, ako yung nagpapatakbo, dapat ako yung masusunod. So, nakikialam siya. And then, nagpa-counseling kami. So, yun nga, ang counseling ng pastor, sundin mo yung asawa mo, supportahan mo siya. And then, nang sinuportahan ako ng asawa ko, pagdating sa pagmamanage, grabe ang Lord, binless kami. Amen. Meron tayong hanging question naman para kay Pastor Ru. Oo nga, since new dad nga daw po ba kayo, meron po ba kayong mga paghahanda na ginawa ng wife ninyo since you have a daughter? If meron, ano daw po yung mga yun? Bago kami nagka-baby, no? Siguro yung na unang-una yung spiritual preparation. Kasi when people were asking us if magbe-baby na ba, ganon. Sabi ko, gusto ko prayed up. So, nag-fasting ako talaga. Kasi naniniwala ako sa panalangin. And so sabi ko, gusto ko bago siya mag-conceive, makapag-fast for like mga ilang days, ganyan. So, after that, siya naman, on her end, ang ginawa niya, nag-consult na siya sa mga doctors para to make sure din na healthy yung baby. So, ayun, nalaman namin na kailangan pala may folic acid na tinitake yung babae bago siya maging pregnant. Yung mga ganon. So, yung mga ganon. And then, blessed din kami na we have mentors sa church na kagaya ni Sir Vic, mga may experience na rin. So, somehow, it made life easier for us. Plus, we have the support ng parents namin, pati mga kapatid
namin din to help us. So, I think yun. Pero yun nga, siguro, ang masasabi ko lang, talagang each day, talagang grace. Kailangan mo talagang hingin yung guidance talaga ni Lord. Kaya, sabi ko nga sa kanya, the more na dumadami yung responsibility, the more na kailangan natin mag-pray kasi wala you cannot do it on your own. So when you pray, you just come to God and say, Lord, we depend on you. Ganun. So, yun. And speaking of guidance, baka pwede natin bigyan din ng guidance yung ating televiewer na 19-year-old. Ano daw pong maipapayo natin sa mga young dads? Gaya nung nadinig niya kanina, dahil bago ka, hindi mo alam, ask help. Maghanap ka. If you belong to a church, kuha ka ng mentor, tapos kung wala, tatay mo, tito mo, or kung wala, punta ka sa mga bookstores, maraming libro. So kasi pwede kong sagutin lang, kaya maubos ang oras natin. So may mga libro ho available na pwede niyong basahin para makatulong para gumanda yung buhay mo bilang bagong tatay. At saka I think magandang bagay din na updated yung libro ninyo. Kasi pang Pilipino talaga yan. Pang-Pilipino. Sa Pilipinong pamilya. Kasi marami ding mga libro na available, pero syempre, kada culture, nag-iiba. At siguro maganda din na malaman din natin yung issue na napaka-importante din, ang pera. Okay. Yes. Ano po ba ang inyong pwedeng maibigay na advice, lalo na kung kumikita ang misis na mas malaki pa sa mister? Ano po ba yung pwedeng maging agreement o siguro commitment ng bawat isa para maging understanding at hindi ito yung maging ugat o maging issue? Maganda yan. Ganyan-ganyan kami ni Mrs. There was a point in our life, mas malaki kinikita ng asawa ko kaysa sa akin. But during that time, ito yung mga first few years aming pagsasama na talagang yung normal yung babae paglalaban yung gusto niya. Yung lalaki paglalaban yung gusto niya. Ako naman, palagi ko lang sinasabi sa asawa ko, mayroon na binigay ang Diyos na plano para sa atin. For the wife to submit and for the husband to love. So I would always put my wife sa pagbalik dun sa Biblia. So, first few years nahirapan siya. But eventually, she realized kung hindi siya magsasubmit, masisira yung aming relasyon. And throughout those first few years, nahirapan siya. Ngayon, for the past many years, wala kami problema. I think my wife is the most submissive wife sa buong mundo. Pero yung sa pera, paano gagawin yun? Kung halimbawa mas malaki yung kita ng babae, ano yung magandang agreement? Ano agreement? Yeah, doon sa librong mag-asawa di biro, meron kaming 3 tips. Pero tingnan natin. Number 1, meron kaming what we call conjugal spending. Nandun yun yung conjugal property. Alam na natin yan. Conjugal spending, this we do. Sweldo ni Mrs., sweldo ko. So pag nagsama na yung pera namin, wala na siyang pera. Wala na rin akong pera. Meron kaming pera. Alinaw. So pag may gagastusin ako, magpapaalam ako kay Mrs. Pag ayaw niya, hindi pwede bilhin. Pag may gagastusin siya, magpapaalam siya sa akin. Pag ayaw ko, wala pwede bilhin. Ang ganda ng sistema nito. Karamihan ang gusto ng babae, ayaw ng lalaki. Yung gusto ng lalaki ay ng babae. Maganda, wala nabibili. Oo nga, no. Pwede. Sorry, nabigla ako. Tama yun, no? Totoo yun. That's what we do. We call it conjugal. Because of that technique. Paano yun? Kailangan lahat ilagay doon? Lahat. Lahat? Lahat. Teka, lahat? Because the day you got married, the two shall become one. That's where a lot of marriage fails. Yung hiwalay yung pera, pag naghiwalay yung pera nyo, simula pa lang sisirain nyo na relasyon nyo. Hindi ba po pwedeng hatian na lang din? Hindi pwede. Sige, ako ang bahala sa pagkain, sa tuition, sa ganyan. Ganyan ang ginagawa ng maraming pamilya. Ano bang suggestion? Hiwalay na sila. It will cause a lot of problems when you do that. Sample ka na, bigyan kita ng problema. May pera ka, may pera si Mrs. A day will come, may pera si Mrs. Pwede niyang gastusin kahit saan yan. A day will come, may pera ka sobra. You can use it saan lang gusto. Bisyo, kalokohan, kung ano-ano. Now, if ever magkasama pera mo, ako, wala akong pambabae. Bakit? Wala akong pera eh. Hindi ako magbibisyo dahil wala akong sariling pera. Bago ako magbisyo, magpapaalam ako sa asawa ko, payagan kaya ako. So, no way for me to do bad things because I'm restricted with money. Nakita niyo yung power ng conjugal spending and promise, mga sa lahat na nakikinig, when you do this, it will solve a lot of your marriage problems. Wow. Maganda. Very enlightening. I mean, di ba kasi totoo yan eh. So wala nga kayong pag-aawayan kasi lahat to ay nandito na sa, parang dun sa, yun nga, sa sinasabi na conjugal na pag-aari ninyo. Okay, sa mga tips naman, ano po ba yung mabibigay ninyo pang mga tips, lalo na po sa mga tatay na siguro yung may mga hinaing din na parang grabe, ang dami na nga ng sinakripisyo. Kagaya po nung sinasabi ninyo kanina, di ba? You take time, yung pasensya ninyo sa inyong mga anak just to make sure na tama yung pag-communicate ninyo, hindi yung sisigawan, ganyan. Meron ba kayong mga tips na may bibigay sa mga tatay? Para sa akin, ang the best, no? Isa sa mga pwede mong gawin habang lumalaki yung anak mo, lagi mong ikukwento ikaw. Ipakilala mo siya.
For example, nag-i-schooling ni anak ko eh. Minsan ayaw niya magsulat. Sabi ko sa kanya, alam mo anak, nung nag-aaral ako, lagi ako napapagalitan ni teacher. Kasi hindi ako sumasagot, hindi ako nagsasalita. Dapat sa school, lagi kayo mag-raise ng kamay. So, lagi ko ikinukwento yung sarili ko para maging makita niya na, ay, ito pala si daddy, dapat pala ito yung gawin ko. So, kahit sa pagkain, everything, sa paglalaro ng toys, lahat yon laging merong, minsan ayaw niya mag-aral eh. Meron kaming poster ni Baymax. Ayaw niya mag-aral, ayaw niya magsulat. Sabi ko, alam mo na, kilala mo si Baymax, sabi ko, paano siya lumaban? Di ba nag-train siya? Ganun din sa school. Dapat magte-train ka. Laging mahaba. Sabi ko nga, napapagod na ako, pero dapat maging matyagaan ka para gabayan mo yung anak mo. Yun ang pinaka-importante. At higit sa lahat, siyempre, yung panalangin. Hindi mawawala. Thank you very much, Engineer Jason. Yun naman sa ating recently new father. Yeah, Hanggang 3 Pastor months Lou. lang yung maibigay na advice eh. Yun siguro ako, prayer. Totoo po yun, no, yung mga magbe-baby pa lang, effective eh. Pag-pray mo habang nasa womb pa lang yung baby, pag-pray mo na yan. And then, what else? Yung love. Kailangan yung motivation mo lagi, love. So, I think, you'll never go wrong. Kung magdidisiplina ka, tapos ang motivation mo is love, you're gonna be fine. Kung bibilan mo siya ng gamit in the future, motivation mo is to love, you'll never go wrong. So, I think, yun, prayer, tapos, yun, motivation mo kailangan, love. Pero sa tingin ko yung love na yan, yung totoong love, kasi minsan kinukwal, hindi, nagawa ko lang naman yan kasi mahal kita eh. Pero yung heart pagdanan, check di ba, lagi, parang, heart check. pagmamahal ba, kaya kita sinasaktan kasi mahal kita. Hoy, teka muna. Totoo bang... Kasi minsan pride, di ba, parang sabihin nila, para lang masabi na disiplinado yung bata, masabi ng ibang tao, papagalitan mo. So, nawawala yung love. So, I think kailangan heart check palagi. Kung gagawin mo itong isang bagay na to, ang motivation mo, love talaga. Okay, ngayon at this point, gusto naman natin marinig yung mga closing words ng ating mga fathers. To all the fathers and mothers and children out there, ayan, simulan natin sa best-selling author at excited na ako basahin ang kanyang libro at pwede nyo rin siya laging mapakinggan. Ano po ba ang isa sa mga, kung meron kayong ibibigay na tip? Bigyan ko kayo ng 2 quotation na nasa libro Mag-asawa, Di Biro. Key sa pagpapalaki ng anak at pagkakaroon ng asawa. Love is doing something you love to make somebody you love happy. That's love. But in marriage and in being a father, you need greater love. What is greater love? Greater love is doing something you don't love to do to make somebody you love happy. We've been married for 24 years and kung hindi kami greater love, hindi lang sa love, hindi kami tatagal ng ganun katagal. Darating sa punto ng buhay nyo, gagawa kayo ng hindi nyo gusto. Pero gagawin nyo yun dahil alam nyo, yung asawa mo, gusto mong gawin yun. That's what I've been doing for so many years and what my wife has been doing. Kaya matagal na po kami nagsasama. Siguro, bago tayo, meron po kaming seminar bukas sa Monochrome sa New Valley. Punta niyo sa Facebook namin at may seminar po kami sa Bacolod. Kung pupunta po kayo, meron po kaming seminar on parenting. So, puntahan niyo po sa Facebook namin lahat ang detalye. Ano yung Facebook ninyo? Unleashinternational.com or Vic Garcia or Abilin Garcia. Alright. Okay, thank you very much. Sa lahat ng mga tatay, sa akin, ang masasabi ko lang, lagi tayong mananalangin. And then, lagi tayong manampalataya sa Diyos. Kahit anong pagsubok yan, kahit down na down ka na, kahit wala ka ng pera, sa Diyos pa rin tayo kakapit. 100% hindi niya tayo bibiguin dahil naging tapat tayo sa Kanya. Pastor. Thank you. Ako siguro, i-address ko yung marami kasi yung kilala ng mga young people, mga young adults or young couples na nagpe-pray ng baby. Ewan ko paano nangyari, bakit ang dami mo nahihirapan magkaroon ng baby. So, encouragement lang kami. We waited for 5 months and advice ko lang, don't give up praying. Ayan, tapos huwag kayong ma-discourage, tapos huwag din kayong magpa-pressure kasi si Lord naman, in His most appropriate time, ibibigay niya yan kapag makakabuti yan. So, ayun, keep praying. Thank you, Pastor Lou. Anong takeaway mo naman sa mga nangyari ngayon? Ako, madami, no? Yung parang doon mo ma-realize na you really have to appreciate your fathers more. So, kaya sa mga fathers out there, di ba? Ako kasi laki ako sa lolo. So, medyo madaming father figures. So, doon mo talaga ma-appreciate yung mga ginawa nila
for you na they always want the best for us. So, kailangan talaga yun nga. Totoo nga yung sinasabi na honor your father. And yun nga, parang ang dami ko napulot na tips na quite na alam kong may mga ilan doon na pinag-iingatan ko na, okay, sige, hindi ko gagawin yun. So, napaka-importante, mga wives-to-be, sinasabi sa sarili. Yun nga, di ba? Submit to your husband. At saka yun nga, napaka-importante na sineselebrate natin yung Father's Day at na tinatangkilik natin yung mga nagagawa ng mga asawa, mga tatay natin para sa atin. Yan. Batiin mo naman ng Father's Day ang father figures mo. Yes, sa aking lolo and of course sa aking daddy, happy Father's Day. Ayan. Ang takeaway ko naman sa mga napag-usapan natin ngayon, sobra kong na-appreciate yung selflessness ng isang tatay. Kagaya ng dad ko, Happy Father's Day, Daddy. His name is Arnel Lorenzo. Kasi yung dinaanan niya, di ba, parang from being a single person na laging gumigimik, laging lumalabas, you give up your freedoms for other things. You know? Yun yung tinatawag na greater love eh. Kahit na gusto mong magbarkada, lumabas, may pamilya ka na. He doesn't, siguro, di ba, nakakapagod magmaneho ng napakalayo. Biri mo, weekend na lang nga, ito na lang nga yung pahinga mo, pero magiging driver ka pa ng pamilya, di ba? So, I honor that dun sa mga ginagawa ng mga tatay, yung ganung sakripisyo. Siguro sa atin, daddy naman ganito naman But no, isipin mo yung pagod nila, and yet, they keep on doing that. Wala namang reklamo, sige lang na sige. So, I really honor fathers, and I think this vocation is something na hindi minamaliit. Hindi naman dahil porke ang dami-daming mga tatay dyan but you know, how to become a good leader, the pastor of the family, role model, rolled into one. Wow, yun ang totoong tatay. Right. And to honor fathers more, siguro pwede nating balikan. Para sa ating God's Word ngayong gabi, makikita natin yan sa Ephesians chapter 6, verses 1 to 4. Ang sabi dito, "Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the first commandment, with a promise, so that it may go well with you and that you may enjoy long life on this earth. Fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and instruction of the Lord." Yan. Ang pagiging ama, hindi lang provider. Diba? Representative ka ng Panginoon dito sa lupa to bring them to Jesus, to bring the family to Jesus. Kaya naman, maraming salamat po sa lahat ng mga tatay out there at sa mga kaibigan natin sa pagsama ninyo sa amin ngayong gabi hanggang sa susunod na linggo. Sa ngalan po ni Brother Eddie Villanueva, ako po si Carlo Lorenzo. At ako naman po si K.A. Antonio. Ito po ang Diyos at Bayan.